Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kami po ay from St. Peter Lifeline Chapels, Alaminos Branch. Ako po si Richie Donato. Kasama ko po ang aming mga marketing supervisors na si Sir Luis Ramiscal and Armida Rangcapero. So narito po kami ngayong gabi upang magbigay po ng tribute para po kay Sir Simeon Galicia Molina. Okay, to start our program, may I ask everyone to please stand at samahan niyo po kaming awitin natin ang ating prayer song video. Lord, I come to you, let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Nanatili po tayo nakatayo para po sa ating opening prayer. Tawagin natin si Sir Argel Mansari. Panginoon ko na aming Diyos, ngayong gabi po, Ama, nagkakatipon po kami upang magkaroon po ng program para po sa aming lolo, tatay, daddy, na siyang naging haligi po ng pamilyang ito. Okay, balutin mo po ng kapayapaan ng gabing ito, Ama. Ito yun. Maraming salamat at nakalilig po kami dito ng po at kapayapa ngayong gabi. At away ay mga nasa daan pa lang po ng sinunod ay makarating po dito na ligtas at kapayapa. Panginoong Jesus, nagyanan mo rin po ang nagbunay sa Ama. Kami pong dalangin ay maging mas maayos po ang pamilyang ito. Magkasundo po ang bawat isa sa amin. Upang sa gayon naman, ay maiwasan naman po ang mga hindi po pagkakaintindihan sa pamilyang ito. Ito po ay para sa aming lolo. Ang maging mapayapa na rin po ang bawat isa po sa amin. Panginoon ka na aming Diyos, bumabalik po kami ng pagtawag sa iyo. Ikaw na rin po ang bahala sa gabing ito, Ama. Gawin mo pong mapayapa, maging maayos po, mabigyan po kami ng maayos na panahon. Ito po ay dalangin namin sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. So panoorin po natin ang video na may pamagat na sa aking pagtanda. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan
Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa pagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan. Paramdami ng isang matanda. Naawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Okay po, so nakita po natin yung mga masayang alaala ni Sir Simeon nung siya pa po ay nabubuhay. Ngayon, bigyang kwento naman po natin yung mga larawan na napanood po natin. So, tatawag po tayo ng mga magti-testimony. Magkwento po kayo sa amin kung ano po ba yung mga memories and mga pangaral po ni tatay nung siya pa po ay nabubuhay na alam kong hindi nyo po makakalimutan. So, unahin po natin at tawagin si Ma'am Aida Molina. Magandang masayang kasama. Marami po siyang mga alaala. Magandang alaala po para po sa aking mga anak ko na apo. Sa pamilya po namin. Siya po ay hindi po masyadong palagi po. Pero mabait po siya, makapahal po siya mga asawa at magulang, lolo. Mahal na mahal po siya ng kanyang mga lolo, mga apo, mga anak. Ganun din po ako, siyempre mahal na mahal ko po yung asawa ko. Maganda po ang kanyang pinakita sa amin. Masyado po siyang magandang mag-provide mo sa pamilya. Kahit po siya hindi lumaki ng bukid, nung nandito po kami sa probinsya, siya po ay nagpakita ng kanyang pagsisikap na magtanim po sa aming bukid para kami po ay para makapag-provide po siya para sa kanyang pamilya.
marunong po siyang makisama sa kanyang mga kababayan ko. Hindi po siya talagang taga dito, taga ibang lugar po siya. Pero marunong po siyang makisama sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan dito po sa ating lugar. Mabuti po siyang asawa. Mabait po siya sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak. Hindi po siya katulad ng iba na parasigaw, parapalo sa mga bata. Bagamat minsan po may pagka-stricto din po siya, lalo na po sa kalinisan. Masyado po siyang pilikan. Sa bahay po gusto niya pag dumating galing trabaho, malinis po yung bahay. Wala pong kahalat. Mamasal sa amin. Kahit kung mahina na siya, kung naalaalan niya yung kanyang mga apo, yung kanyang mga anak. Dahil ang mga anak ko namin ay nasa ibang bansa po sila. Lagi po yung naalaala sila. Mga apo namin. Pag may nakikita po siyang mga naglalarong bata dyan, akala niya yung mga apo niya yung sabi niya baka mahulog yung mga bata. Wala po ako masasabi sa asawa ko kasi kahit minsan po hindi niya ako napitik. Yun po ang pinasasalamat ko sa kanya. Hindi po niya ako napitik kahit kapitik. Nasa po ay isang ulirang asawa, isang ulirang magulang, lolo. Mga apo niya, mahal na mahal po niya kanyang mga apo at mga anak. Kaya, salamat po, Lord, sa pagbibigay mo sa amin ng isang magulang, isang asawa na napakaputi. Okay, salamat po ma'am sa binahagi niyo po sa amin about po kay Sir Simeon po. Napakapalad po ninyo ang asawa, mga anak po sa pagkakaroon po ng isang Tatay Simeon sa buhay po ninyo. Kahit na po medyo malayo yung lugar, nakarating po kayo na. Masasabi ko lang po sa aking father, siya po ay napaka-responsable, napaka-ulirang asawa, magulang, lolo, mga kaibigan, sa kanya na po lahat. Kagaya po na sabi ni Mama, minsan hindi siya napitek, kahit po kami, hindi po kami napalo. Napakabait po. Yun lang po. At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos at biniyayaan po siya ng ganong kahabang edad. Yun po pinagpapasalamat ko. Masasabi ko lang po kay Papa, siya po yung isang ama na hindi mo, yung po bang, kung bibigyan ka po ng isa, dalawa, tatlong pagkakataon para piliin, siya pa rin po ipipiliin ko kahit yung kung kahit ilang pa pong ama, hindi ko po siya papalit. Kasi po siya po yung tatay, lolo, siya po talaga yung the best para po sa amin. Siya po yung kulirang ama, kahit anong pong trabaho, papasukin niya. Kahit hindi niya po talaga yun yung trabaho niya yon, kahit ano po, basta lang po may ibigay po siya na kung support na po, pangkaon po ng kapatid, magtinda ng basahan, ganun po, magtulak ng kariton, kahit ano po, gagawin niya po. Kahit hindi naman po talaga yun ang trabaho niya, kahit siya ay sabihin natin na anuhin ng mga tao na si Kasim. Kasi po, respetadong tao po yan. Kahit sino po, pag panggabi po siya, may mga bata naglalaro, sasawayin po ng mga magulang. Huwag kayo ingin natutulog si Kasim. Ganun po siya. Kaya ano po siya, sobrang bait na lolo, tatay, asawa po, para kay Mama. Tsaka nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi po, pinahiram po niya sa amin si Papa, sa ganung haba po ng buhay si Papa. Pinahiram na po sa amin para po maging tatay namin, para po maging asawa ni Mama, maging lolo sa mga apo. Ayun lang po. Maraming salamat po sa mga nakiramay. Salamat po sa lahat po ng makikiramay. Ang masasabi ko po kay Papa, Si Papa po yung klase ng ama na pantay yung pagtingin sa mga anak, sa mga apo, na yung isusubo na lang niya, ibibigay pa sa aming lahat. Hahati-hatiin niya talaga kahit walang matira sa kanya. Tapos, wala po siyang pinapanigan. Lahat po ng apo niya, mahal niya, pantay ang tingin sa mga anak.
na talagang hindi niya po kami pinabayaan. Nagaya po sabi ng ate ko, kung magkakaroon pa kami ng isa pang pagkakataon, hindi namin pagbabalit si Papa. Napakabuti niya sa amin. Pasalamat po sa lahat. Minahal niyo kami ng gano'n. Pa. Maraming salamat po sa pagpapalaki sa akin. Pinalaki mo ko ng maayos. Kami lahat na magkakapatid, magkipinsan, lahat po ng iyan. Hindi namin makakamit kung hindi po dahil sa inyo. Bilang pangalawa po namin magulang po talaga ng magulang na rin po namin. Ito po sa pagiging lolo namin. Pa, maraming salamat po talaga sa lahat. Sana po, maging maligaya po kayo nandyan kung nasaan po. Salamat po sa inyo pa. Ano? Diyan pala si Papa sa tabi. Salamat pa po pa. Sana po gabayan niyo po kami kung nasaan man po kami mapunta, gabayan niyo po kami. Kami pong magpipinsan, magkakapatid, magmamahalan po tulad po ng pagpapalaki niyo sa amin, gagawin po namin ang lahat para po masinig po kung paano po yung pagpapalaki niyo sa amin at gawin din po sa mga anak namin. Maraming salamat po. Susunod po natin ang ating flower offering. Papa, gusto ko nilahatid sa iyo itong bulaklak na ito bilang alaala sa iyo. Mahal na mahal ka namin, Papa. Hindi ka namin makakalimutan kahit kailan. Ito inaalay ko sa iyo itong bulaklak na ito. Ikaw na pinibigay sa akin. Hindi naman ako kapibigay sa iyo. Mama chup-chup sa amin. Mama chup-chup. Mama chup-chup. Mama chup-chup. Salamat, Papa, sa pagmamahal mo sa akin. Flowers for you. Muli ang bawat isa na tayong lahat ay magsitayo para po sa ating closing prayer. Tawagin po natin si Sir Robert Damasco. Diyos, maraming salamat po sa iyo sa patuloy na pag-iingat sa amin at nagpapasalamat po kami. Nakarating kami lahat sa payapa sa bagong ito. Mamanal, batid mo po ang aming layon. Nawala man ang haligi ng tahanan ito. Tuloy at magiging masaya kami. Baon namin ang mga alaala niya. Pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Dalangin po namin, ang pangalan po namin, na sana patuloy mong basbasan ang bawat sambahayan ng kanyang mga anak mula sa kanyang mga anak, mga apo na narito na dumating galing sa ibang bansa para lang kapiling makita nila ang kanilang lolo, kanilang tatay. Mabilang manugang na napabilang sa pamilyang ito, papasalamat po kami. Papasalamat ako sa pagmamahal ng aming amama. Napakabuti niya na mapagmahal sa kanyang pamilya. Tapos po ang pagpasalamat namin, patuloy mapaspasan at gabayan ang kanyang pamilya na naiwan. Iniglit namin ang lahat. Sa ngalan po ni Jesus namin dakilang pinapagligtas. Amen.
Diyan po nagtatapos ang program ngayong gabi. In behalf of St. Peter, lubos na nakikiramay po sa Molina family. Alam ko po na masakit po ang mawalan po ng isang minamahal sa buhay, pero kaysa nyo po kami sa panalangin, dahil alam ko po ang Panginoon po ang magbibigay po ng comfort sa inyo upang malagpasan po natin ang sakit na nararamdaman natin sa ngayon. Lagi po nating isipin na hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng isang pagsubok na alam niyang hindi po natin kakayanin. Okay po, lagi rin po nating tatandaan na everything happens for a reason. Okay po, at kung ano man po yung naging pagkukulang po namin ay humihingi po kami ng paumanhin. At salamat din po sa pagtanggap po ninyo sa amin dito. Muli po, maraming salamat at magandang gabi pong muli sa ating lahat. A son rarely tells his father how he really feels. A handshake or a pat on the back is all that he reveals. I'd like to right that wrong here in this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. And thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. Now I've been blessed with a son of my own. Got my own bedtime stories to tell. If I can raise him half as well as you raised me, guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Sumayo ang Panginoon at sumayo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Samuel. Papuri sa iyo, Panginoon. Take this, all of you that eat, for this is my body, which will be given up for you. We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Great was this day our day. As we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours. Shower the sacraments, Jesus with you.
I am the resurrection and the life, says the Lord. If anyone believes in me, even though he dies, he will live. Anyone who lives and believes in me will not die. Let us pray. Lord God, some death has massacred in this body, food for the journey. Grant us strength and believe. Our brothers, Simeon and Benedicto, may come to the eternal table of Christ who lives and reigns forever. Amen. All I want is nothing more, to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you